Noong isang taon, inireklamo ng isang babaeng pulis ang ex niyang undesirable AFAP na mapanakit at mapang-abuso matapos maaresto ang dating kasintahan noong nakaraang taon. Kamusta na kaya si Madam Police? Malayo na nga kaya ang kanyang narating matapos ang madilim na pinagdaanan? Paano kung sa kakaswipe right nyo gamit ang isang dating application, biglang it's a match? Wow! Ganito raw nagkakilala ang isang pulis na si Jennifer, hindi niya tunay na pangalan, at ang kanyang partner na isang Spanish national. Ang kanilang relasyon at pagmamahalan nagbunga ng 2 anak. Pero sa paglipas ng panahon, ang inaakala ni Jennifer na perfect match nagsimula ng maging nightmare. Dahil ang kanyang partner na itatago namin sa pangalang Simon, nagsimula na raw maging mapang-abuso. Humigit kumulang 9 na taon po kayo magkasama at kayo na mismo nagbanggit. Ganito ang klase ng relasyon. Anong epekto sa inyo nito? Physically po talagang binubugbog niya po ako eh. Pinasakal niya ako sa leg. Tapos binabato niya ng kung ano-ano yung mga bata. Lalo na yung 9 years old kong anak. Ano-anong resibo o mga ebidensyang pwede niyong ipakita sa amin? Sinapak niya kasi ako dito sa braso eh. Itong isa, hinawakan niya ako dito sa leg. Parang pinipress niyang gano'n yung dito sa may sa may neck ko. Pati ang kanilang 9 at 2 taong gulang na mga anak paulit-ulit din daw sinaktan ni Simon. Isa pa sa mga ikinababahala ni Jennifer, ang verbal na pang-aabuso at pagmumura daw ni Simon sa kanilang mag-iina. Si Afam, parang gusto na lang daw laging sumabog at magsalita ng masasamang words. OA. Yung mga anak ko naman ngayon, parang normal na sa kanila yung mga word na stupid, mga ganun, idiot. Kasi yun yung naririnig nila sa kanya. Nag-aaway sila magkakapatid kasi paano normal na may violence sa paligid nila. Dahil sa pagmamalupit umano ng kanilang padre de pamilya, humingi na ng tulong si Jennifer sa barangay. Siyempre, para yung mga bata, para hindi maiwas na natin matrauma, agad nating nirespondihan. Nang matanggap ang reklamo ni Jennifer, agad silang nirescue ng barangay at pansamantala silang nakalipat ng bahay. Kahit nakikiusap na rin yung partner, mag-usap sila, hindi na rin namin pinagbigyan kasi nga tumututol at ayaw na talaga nung biktima. Pero sa matagumpay na paglayo ni na Jennifer, dito na raw nagsimula ang mga pagbabanta ni Simon na magpapakamatay raw siya kung hindi pabalik ang kanyang mag-iina. Actually, pinopost niya yan sa Facebook wall ko, pinopost niya na magpapakamatay na daw siya, ganyan. Dahil sa takot, nagpa siyang makipagbalikan ni Jennifer kay Simon. Pero ang akala niyang second chance para sa kanilang pamilya, take 2 lang daw pala ng kanilang kalbaryo. Dahil si Simon mas naging seloso raw. Siyempre, sa amin kasi normal naman na magkaangkas sa lalaki, di ba? Kasi nga, pulis naman kami. Pinaghihinalaan niya yun, nakarelasyon ko daw, ganyan-ganyan. So yun ang sabi niya, kaya gusto nga niya ako nung patayin daw niya ako. Humantong po sa punto, ma'am, na nais nyo na makipaghiwalay at yung mga anak ninyo, nais nyo na rin ilayo sa kanya. Sa kada ganito ho ang sitwasyon, meron ho ba siyang ginagawang hindi ka nais-nais? Nagbibigtibo talaga siya eh. So yun yung nag-aalo rin sa amin na minsan, hindi kami makaalis kahit gusto na rin umalis sa poder niya. Samantalahin ko na ho at nais naming malaman bakit ho kayo sa amin sa resibo lumapit. Kasi nakikita ko kasi yung program na mabilis ang action. Kaya lumapit ako. So, nung sinerch ko po yung resibo, nakikita ko na may mga ganun kayong mga natutulungan. Ano po ang nais ninyong mangyari ngayon? Gusto ko siyang mapaalis talaga sa bansa. Para at least, magkaroon naman kami ng safety din ng mga anak ko. Kasi nga, tinatreat niya rin kami kasi. Kukunin niya daw yung mga anak ko. July 16, inilapit ng resibo sa Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang reklamo ni Jennifer laban sa Spanish national na si Simon. Nadiskubre ng mga otoridad na ang inireklamong foreigner overstaying o undesirable alien na pala. Si Sir, mahigit 6 na taon nang naninirahan ng illegal dito, kaya wala nang inaksayang oras pa ang mga otoridad. Agad silang nagplano ng paghuli sa dayuhan. Habang pinaplano ng mga otoridad ang pag-aresto kay Simon, nakatanggap si Jennifer ng isang tawag. Papunta na daw, tapos
Dahil cool off silang dalawa, nakikituloy raw muna si Simon sa isang kapilya sa Pasig. Mag-go na daw pa kasi... Pero standby tayo malapit sa area. Opo, sa malapit Tapos sa pag area. tumimbre siya na nasa office na, doon tayo mag-proceed. doon po tayo. Okay. Kasi medyo malayo pa yun doon pa sa may bandang dulo, malapit sa C6. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? Kasama ang resibo, nagtungo ang mga otoridad sa lugar kung saan daw naglulungga ang overstaying na foreigner. Ayan yung kulay dilaw na building na yan. And then, andyan siya. Ipagtanggol ang api. Pagdating sa target location, abala sa kusina ang isang dayuhan, confirmed siya na nga si Simon. Sit down. Ang banyaga, hindi na nakapalagpas sa mga otoridad at binasaka na siya ng kanyang mga karapatan. You have the right to remain silent. Anything you say may be used against you in the court of law. Okay, this is in connection with your violation of immigration law. You are already an overstaying alien. Dinala siya sa custodial facility ng Bureau of Immigration. Nakakarap siya sa paglabag sa immigration law dahil sa pagiging overstaying foreigner sa bansa. Nakapanayam ng resibo si Simon tungkol sa di umano'y pang-aabuso niya kay Jennifer at sa kanyang mga anak. Pero Simon says, not true. Ah, that's what she says. Yes. Why don't you ask the 9-year-old kid? Why don't you interview the 9-year-old kid? I have a video of the 9-year-old kid, and I'm asking to her. Some people is saying that Papa is punching Mama like that, boom, boom on the head. Have you ever seen Papa punching Mama like that? No, Papa. Who is punching Papa? I'm asking to her. Mama. Ask to the kid. Why don't you interview the kid? I defend myself sometimes, even though sometimes I try to harm myself, yeah? But, you know, the woman jumped on me with a pair of scissors. Yeah, attacked me with a pair of scissors. Si Jennifer, mariin namang itinanggi ang mga bintang ni Apa. Basically, he's undocumented alien na po siya dito sa atin. Automatic na blacklisted sila. Yung pagka-blacklist po nilang yun ay hindi po pwedeng ma-lift or hindi pwedeng matanggal sa system natin. July 2026, makalipas ang halos isang taon, muling binalikan ng resibo ang pamilya ni Jennifer. Ang dating tahanan na puno ng takot at pangamba mula sa pang-abuso ng kanilang padre de pamilya. Unti-unti nang napupuno ngayon ng kapayapaan at pag-asa. Mas okay ngayon kasi yung peace of mind. Mas ano na rin yung mga bata, hindi na rin sila yung tipong aggressive before na parang lahat-lahat sila nag-aaway. Ngayon kasi medyo tahimik na sila. Wala na yung violent environment kasi. Malaking improvement talaga. Sa kasalukuyan, mag-isang binubuhay ni Jennifer ang kanyang mga anak. Isang magandang balita rin ang ipinarating ni Jennifer sa resibo. Nakapagtapos na sa law school si Jennifer at naghahanda para sa paparating na bar exam. Today dumating na yung assignment ko ng venue for the examination. So, big achievement talaga. Kasi nga, actually pinaghirapan ko yung paglo-law school ko kasi self-supporting ako from the start. Talagang determinado akong napumasa kasi nga, para na rin sa mga anak ko. Tsaka para na rin yung lahat ng pagod tsaka hirap ko is maging worth it din. Samantala, ayon sa Bureau of Immigration, nananatiling nasa kustodiyan nila ang dayuhang si Simon habang inihahanda ang proseso ng kanyang deportation sa pinanggalingang bansa. Masalimuot man ang pinagdaanan ng relasyon ni Jennifer kay Simon, sumakses naman siya at nasa mas mabuting kalagayan ngayon, malayo sa pang-aabuso. Ang natutunan ko kasi talaga, hindi pwedeng pairalin yung lagi yung pagmamahal saka yung takot. Kasi hindi naman natin sinasabi na ayaw natin ng buong pamilya, di ba? Gusto natin ng buong pamilya. Kaya lang, kung mas makakabuti naman, maghiwa-hiwalay at mas makakabuti sa mga bata. We're about to receive our Lord. Amen. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel